Anong year ba? Anong year yun, Miro? Magandang umaga sa'yo, Kong. Morning, morning, Alvin. Anong year ba tayo nagpartner dati dito sa DZMM? Parang Panahon mga ni 2006 yata. 2000, Parang 20 years ago. Wow. Oo nga, my God. Parang 21 years old ka pa lang nun. Ikaw parang hindi naman nagbabago. Poging-pogi pa rin. Tikas pa rin ng kimbo. At saka, bacolodian ka pa nun. Siya nung sana. Hindi naman. Sosyal ang mga bacolodian, sosyal eh. Oo, hindi naman, Sus Mario Joseph. Hindi, nagbibiruan lang po kami dahil dati pong sa housing yan. Ano ka nga dati? Wala pa dating housing secretary, Miro, di ba? Wala pa. So, ako yung presidente noon ng Pag-ibig Fund. Kasama ko si Kabayan. Ayun, Bilang tama. Secretary of Housing. Panahon ni Gloria yon. Tama, naalala ko Tama. na ngayon. Kong, anong posisyon mo dito? Kasi nakita ko, a few weeks ago, nagsabi ka na na you are in favor na tanggalin pansamantala ang value-added tax. I don't know, hindi ko nakita ko anong posisyon mo sa excise tax. Ikaw na nga maglatag. Well, sa excise tax, kami ang nagpasa niyan. Yung committee ko as chairman ng Committee on Ways and Means, ipinasa namin yung power to suspend. Kasi nakita namin na yun ang pinaka-immediate na solusyon. Very disappointed kami na ang sinuspend lang is yung kerosene at saka ang LPG. Base sa representation ng DOF. So nakita namin over the last few days na very incomplete yung data na binibigay ng DOF sa Pangulo. And we intend to make representations with the President because ang power naman ng President is continuing. So pwede pa siya mag-suspend actually ng diesel at saka ng gas. Hindi, teka muna, Because- wait, sigit lang ako. Parang hindi magandang pakinggan. Ano kamo, incomplete ang binibigay na impormasyon sa presidente, parang may elemento ng pagtatraidor ang dating sa akin no, na parang one side lang ang binibigay ninyo kay presidente. Ang presidente kasi magde-decide, dapat alam niya ang parehong side. Hindi naman, wala naman malis. Hindi naman malis yan. Alam mo, Alvin, kailangan natin isipin, tandaan kung how government works. Okay. Tulad ng kumpanya, ang DOF, yan ang tagabantay talaga. Ibig sabihin, kahit ano gawin mo dyan, bawat piso dyan, talagang napakahirap niyan para pakawalan, lalong-lalo na ang taxes. Taxes are very important not only because they provide us the funding to run government, to run our programs, to run the police, etc. Pero ang taxes are also important for perception. Okay. Sinasabi ko parati yan. Kaya iniintindi kong DOF eh. Dahil oras na nagsimula ka mag-suspend the taxes, yung ating mga credit rating agencies, yung mga pinagkakautangan natin ng mga foreign funds, kakabahan yan. Pag kinabahan yung mga yan, tataasan nilang interest rate natin. So mas lalaki ang babayaran natin. Mas lalaki ang problema natin. Yun ang context kung bakit ganun ang ugali ng Department of Finance. Kung bakit sila Okay. parating kontrabida pagdating sa Okay. gastusin. So, Okay. iniintindi ko yan parati eh. I don't want to be populist. We need to make sure kasi kapag tumaas ang interest rates natin, mas lalala. Dahil kapag tinaas ang interest rates sa Pilipinas, ang mangyayari is pareho pa rin ang inutang mo, pero mas malaki ng babayaran mo. Hindi naman lumaki ang koleksyon mo. Pangalawa, epekto, yung loans sa loob ng Pilipinas, tataas din effectively. Yeah. Ano yun? Housing loan, credit card loan, car loans. Tataas yung Lahat po. interest. Yes. Magti-trickle down yung effect eh. Yeah. So, hindi lang gobyerno tatamaan, kundi yung ordinary consumer, particularly middle class. So, pati yung mga negosyante. So, kaya nag-iingat talaga tayo na tuwing merong pag-suspend, pag-alis ng tax, kailangan pag-isipan because populist, pero in the end, kawawang bayan. But Okay. ito, yung excise tax, hindi talaga namin makita yung dahilan eh, kung paano nila na-justify. So, very simple ang justification. Ang justification ng DOF is tinignan nila yung consumption pattern base sa Family Income and Expenditure Survey. Nawawalan na ako ng boses. Para na ako si Alvin. Para ako si Karen Davila. Kaya mo yan. So- We have 10 minutes left. Sige. So, ano ang naging consumption pattern? Tinignan nila. Kung meron tayong isang pizza pie, tinignan nila na 63% ang consumption ay transportation or personal transportation.
All the rest, yung 36% ay industry, manufacturing, services. So kumbaga, dun sa kabilang side, hindi individual. So 66.4%. Ang pinagbasihan nila sa recommendation is just the 66.4%. Nakita nila doon na pag hinati-hati mong population into deciles or by tens, so yung top 3, yung top 30 ng population, yun ang nagko-consume ng 80% ng gasolina na diesel. Tama naman. Tama, no? So, ang bottom 70%, yun ang nagko-consume. So, parang sinabi nila, pag tinanggal natin, ang nakikinabang are the top 3, top 30%. So, parang mali naman. Imbis na ihinto natin ang VAT, ituloy lang natin, tapos kung ano makukolekta nating windfall, ibigay natin sa bottom 70%. In concept, maganda. Pero in theory, hindi siya kayang i-apply. Bakit? Una, yung top 30%, hindi sila mayayaman. Yung top 10%, ang computation sa income is around 70,000 per month. Hindi mamayaman yun? So top 10, yung susunod naman yan, yung top 20 or yung nandito sa 11 to 20, ang income ay 52,000. Kasi nga masyadong mababa. Masyadong mababa yung threshold. Yung 70 to 79 is 42,000. Hindi mayaman. Kaya nga, hindi masyado kasi mababa. Middle class if at Correct. all. Masyadong mababa kasi, Miro, yung kategory natin na pag tumuntong ka sa ganitong level, ang turing sa'yo, mayaman. Hindi ganun. Mali talaga. So okay. So sinasabi natin dito, hindi, kung gusto mong itanggal, sige tanggalin mo yung nasa taas. Pero sa totoo lang, hindi mo naman pwedeng tanungin sa gas station, ikaw ba'y 70,000 naman? Hindi mo kaya yon. Wala tayong national ID system na may nakakabit na ganon. Yeah. So what is the quickest? Parang sinasabi nila is, dahil may nakikinabang na middle class, huwag na natin ibigay. Ibigay lang natin sa pinakamahirap. Okay naman. Pero nakita natin, TNVS lang. TNVS na yan. Wala tayong sufficient system for ayuda identification except for 4Ps. Yeah. Outside of 4Ps, wala. Yung transportation natin, hingi ng listahan. Jeep, LTFRB. Tricycle, DILG. PNVS, punta ka ng DOTR at saka ng DICT. Pag kinuha mo yung listahan, maraming wala. Pero ang Kongreso, Miro, is partly to blame kasi 7 taon, 8 taon na sa inyo, wala pa rin kayong batas na nagagawa para sa TNVS, ano? Tama ka dyan. So, pinasanan ng lower house yan a number of times. Up to today, hindi yan na ipapasa ng Senate. Pero yan talaga, promise namin yan na ipapasa natin yan kasi kaya nawawala ng sistema, tila minsan nagkakaroon ng pagsasamantala ang mga may-ari ng mga apps. So, ako balik na lang ako dun sa excise tax. Sige. So, ang sinasabi natin dito, what is the most effective and immediate? Ibigay mo na yan sa consumer. Kasi immediate yung effect, ramdam nila yung tulong ng gobyerno tuwing nagpapagasolina sila. At pinatunayan natin dun sa pizza, 60% ay consumer, hindi talaga totoo mayayaman ang kumukonsumo. Ordinary gasoline, 51% mula po sa sweldo ng 31,000 pababa hanggang 16,000. So, hindi mayayaman. Pangalawa, last. Merong naiwan dun sa pizza yung 36% na hindi nila pinag-usapan. Hindi nila sinabi kung bakit dahil hindi nila malaman sino bang diesel, sino bang gasolina, sino ba ang kung ano-anong gasolina. Ito yung mga transportation ng agriculture. Ito yung manufacturing ng mga kumpanya. Ito yung power generation na run by diesel gasoline. So kahit doon, in terms of walang individual na kausap doon, ang kausap doon ay mga kumpanya, pero yung mga yon, dahil nagtaas ka rin ng presyo ng gasolina, mas mataas na yung presyo ng pagtransport ng gulay. Correct. So, apektado lahat. So, hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi nila yan papayagan. So, ako, I'm very, very confident na ka-oras na makita rin ng buong executive yung lahat ng data na ito, ipapadala ko sa iyo, Alvin, makikita mo na
dapat talaga ibigay. Pero si- Dapat ibigay. Wala nang pagdebatehan sa Si- excise tax on suspension. Panandalian lang naman eh. Tama. Panandalian lang. So yung position mo sa excise tax, Mr. President, kung nakikinig po kayo, sabi ni Congressman Leviste, ang humaharang daw si Executive Secretary Recto. Pati ikaw, binuking ka niya, ikaw daw nagsabi. Di ba? Napanood ko yung clip na yun sa TikTok, Miro eh. Ewan ko ba, ba't may nanonood pa ng TikTok eh? Ha? Hindi, anyway. But I've explained, no? It's Sige. not easy. So, it's incorrect that it's just ESRAF. It is the entire economic team because out of their concern. Kasi pag binabaan mo nga yung 12 to 10%, talagang diabolical yung effect pagdating sa ating ekonomiya. Sabi ko nga kay Kong Leviste at sa iba, pakitaan nyo parati ng mga computations. You show your numbers so that you're able to convince. You cannot convince them simply by blustering na para sa bayan, kailangan ito. Oh, maganda lahat yun. Pero kailangan ng numero. Kaya Okay. kahit yung mga kasama namin, yun din ang hinahanap. Tulad ng ginagawa natin dito sa excise tax, pinapakita natin yung numero na ang makikinabang ay ang karamihan, ang mas ating mga mahihirap na kababayan. Okay, linawin natin. So sa excise tax, ang pinupush ng Kimbo, tanggalin na muna pansamantala. Yung value-added tax, ano yung proposal mo naman sa value? Para lang malinaw kasi napapaghalo eh. Yung excise tax, talagang tanggalin na muna pansamantala. That's -10 sa gasolina, -6 sa diesel. Sa VAT naman, anong position mo? Ang position ko rin dyan sa VAT is isuspend din natin for petroleum products. For the very same reason, nakita na natin na ang gumagamit ng gasolina ay karamihan mahihirap at karamihan po ay middle class. Lower middle class in fact. So ito yung mga tinatamaan ngayon. So hindi totoo na ang nakikinabang ay the richest. They are not rich. Okay? If at all they are middle class, but mostly in terms of number, mas marami pa rin ang mahihirap. Kung may konting makikinabang mga mayayaman, okay na, pagbigyan na natin yung mga yan. But kung makikinabang naman ang karamihan, ibigay na po natin yung suspension. Kahit 2 buwan lang po. Kahit ngayong May, kahit ngayong June, makikita natin mag-stabilize na yung usapin ng ceasefire ng Amerika at Iran. At tingin natin ay sana bababa. Pag bumaba na, below 90 pesos, etc., or below $85 ang barrel, ibalik natin ulit ang value-added tax. So walang excise, -10 sa gasolina. Pag minus mo ulit yun sa walang VAT na 12%, aba malaki-laki mababawas sa petrolyo, Miro. Correct. So, titingnan ko lang yung datos ko ha. So, kung ito ay diesel, ang mababawas sa value-added tax ay halos 7 piso. Okay. Pagdating sa excise tax, syempre mababawas ay 6 na piso. So, 12 pesos 12 per pesos. liter Ba, ang malaki. maalis kada litro. Sa gasolina. Sa gasolina, 15 pesos, 15.50 ang mababawas. Kasi ang value-added tax, ito nakakatawa eh. Ang value-added tax ay ini-impose na 12% is against the purchase price Tama. plus the excise. Yeah. Kasama excise sa pag-compute. So ibig sabihin, Kaya habang lumalaki ang presyo, tiba-tiba din ng gobyerno, may windfall siya. May windfall tayo. Ang windfall natin ay 20 billion just in the last 45 days. So sabi ko nga, naka-windfall na tayo. Okay na muna tayo dyan. Ang expected lang natin usually dyan ay umabot lang tayo dapat dyan ng mga 11, 12 billion per month. O siya, magbababay ka ba? Gusto mo ba mag-say hi, Bigornia, kay Miro? Hi! Hi, Ma'am Doris. Stay beautiful po. Ay, good morning po, good morning. Okay. Thank you, Kong. Maraming salamat sa oras mo. Salamat po. Salamat. Buhay ka. Si Congressman Romero Federico Miro Kimbo na 2nd distrito ng Marikina.